Dapat bang i-impeach si Vice President Sara Duterte? Ito po si Maluti Kia ng Maltik. Alam po nyo, napapag-usapan Parati na lang sinasabi, pag pinag-uusapan ang 125 million confidential fund, ang sunod impeachment. Bakit naman po ganun, no? Tingnan natin, ang impeachment ay galing sa salita na impeche. Ang ibig sabihin, to accuse. Sa Latin, impedicare, which means to entangle or to put in letters. Ano po ba ang kapangyarihan sa ating saligang batas pagdating sa impeachment, no? Lahat po 'yan constitutional process, from the procedure to the substantive part of the impeachment. Una po, ang impeachment is relied on because of the abusive behavior of an official. Tandaan po natin, ayon na rin sa saligang batas natin, sovereignty resides with the people, no? Yan po ay Article 2, Section 1. Pero yan po ang sa bahagi ng ating mga citizens. Sa bahagi naman po ng opisina ng isang leader, yan po ang Article 11 Section 1 na nagsasabi public office is a public trust. Meaning, ibig pong sabihin, yung tiwala ay napakahalaga para manilbihan kasabayan, no? So dalawa na pong provision ng Constitution ng aking sinaad, no? Si Vice President Sara Duterte po ba is worthy of our trust to remain in office? Yung po basically ang kailangan sagutin. Ngayon, dun sa mga naghahalo-halo ng mga issues, ang 125 million ba na hiningi sa CF ng Vice President sa President ay mali? Mali, wala bang otoridad ang Pangulo? At dahil inapprove niya yon, si Vice President Sara Duterte lang ang may kasalanan dahil tinanggap at kaagad ginastos ayon sa plans, activities, and programs. Titingnan po natin, sino ba ang subject sa impeachment? Ang Presidente, ang Vice Presidente, ang members of the Supreme Court, ang members of the constitutional bodies. Ano po yung constitutional bodies? Nandiyan ang COA, ang COMELEC, ang Civil Service Commission. Okay? Tapos po, ang Ombudsman. So, kung bibilangin po niya yon, 5 na opisyal na binanggit sa saligang batas ang pwedeng ma-impeach. Sige po, ano ngayon ang grounds to impeach? Para pong 6 ang grounds na again nasa saligang batas. Kaya parati po, kung gusto yung pag-aralan ng impeachment, punta lang kayo sa saligang batas. Nasa Article 11 Section 2. Ano yung grounds for impeachment? Culpable violation of the Constitution, meaning hindi mo sinundan ang saligang batas. Treason, yung treason po, medyo kanyan kasi sa usaping South China Sea, parating sinasabi, makapili dahil ikaw nagprepresenta ng ibang point of view, no? Treason essentially is paglabag sa pagtalikod mo sa sarili mong bansa. Bribery, graft and corruption, other high crimes, at betrayal of public trust. So siguro po, ang 125, tiwala, binetray ang trust na linagay ng soberanidad. Yung sovereignty resides with the people. Ang pwedeng akyat dito sa usaping CF ni Vice President, no? Ano ang rules sa impeachment? Yan po ay merong rules na in-adopt at pinublish ang House of Representatives. Any member can file, who can initiate impeachment. Any member of the House of Representatives can file. Any citizen endorsed by a member of the House of Representatives, and 1/3 of all the members of the House of Representatives. Yung isa
personal, individual. Yung pangalawa, karapatan ng citizen as endorsed by a member of the House. At ang pangatlo, ang tinatawag namin doon, yun yung fast break. May 1/3, kaagad nakuha, diretso na yun sa Senado. Bakit po? Kasi ang House of Representatives ang may karapatan to initiate. Sinasabi niyan, exclusive authority of the House to initiate. Ngayon, ang Senado, siya naman po ang sole power to decide on all cases. So meaning from the House, aakyat yung articles of impeachment, papunta sa Senado, at ang Senado magiging korte. Magiging korte in order to look into the allegations and the material facts of the articles of impeachment. No? So makikita po ninyo na ang unang kailangan gawin ng House of Representatives pag refer yung articles of impeachment sa Committee on Justice ay tingnan ang form at substance. Yung bang form ayon sa rules at yung bang substance ayon doon sa 6 na grounds for impeachment, no? So napaka-tedious po ng proseso, no? Hindi kaagad yan madaling makuha, no? Nakita natin doon sa impeachment ni Chief Justice Corona, no? Umabot talaga sa Senado. Nagkaroon po ng impeachment kay President Estrada, natandaan niyo yung envelope na hindi buksan, pagkatapos na-oust na siya sa power. Hindi naman po natapos yun eh. Kasi nag-intervene na politically yung solusyon doon sa problema. Nagkaroon po rin ng impeachment kay, kung natatandaan nyo, si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Nahir po yun sa baba, umakyat sa Senado, pero bago nagkaroon ng desisyon, nag-resign na. Yung pong kay Chief Justice Corona, SALN, biro mo, sa dami hong articles of impeachment, nauwi sa SALN. Ano yung SALN? Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Okay? Ang pinag-usapan po doon, kung ibabalik ko, bakit daw may dollar deposit si Chief Justice Corona, ay lumabas po doon sa hearing na yung dollar deposit ay deposit ng held in trust by the Chief Justice para sa pamilya ng kanyang asawa. Ano po? Saan hinanap? Tinignan sa SALN, reportorial. Alam po nyo, under the SALN law, pwede kayong magpalit kung merong pagkukulang. Hindi inalaw si Chief Justice noon. Kaagad hinatulan na impeach, no? Nakakalungkot po yung panahon na yon kasi kung titingnan nyo, bakit na-impeach si Chief Justice Corona? Dahil po sa desisyon tungkol sa Hacienda Luisita. So, hindi po ako nagkakana fake news. Tingnan po nyo ang kasaysayan. Yan po ang kasaysayan ng impeachment natin, no? At meron pa pong isa, si COMELEC Chairman Andy Bautista. Okay? Bago rin po umabot, nakarating sa Senado, pero bago magkaroon ng hearing, nag-resign na rin. So sa ating kasaysayan, meron po tayong post-EDSA, meron po tayong 4 na na-impeach. Okay? So, pag dumating sa Senado, kailangan ng 2/3 vote para ma-convict ang isang public servant, no? Ang isa doon sa mga pinangalan kong mga opisyal ng gobyerno. Alam po nyo, sa Senado, kailangan nyo ng 2/3 vote in order to impeach a person who is subject of the articles of impeachment from the House. Yung pong 2/3, 16 votes. Doon sa usaping impeachment, meron rin mga nag-file ng kaso, 3 sa Supreme Court. Tungkol rin po sa 125. Yung isa, humihingi ng kopya ng 125 million saan ginastos. Yung isa, humihingi ng kopya ng quarterly reports. Tatandaan po natin na hindi pa tapos ang proseso ng COA o Commission on Audit. Yung isa, doon rin po sa paggastos. So makikita po natin na itong mga galawan, makikita niyo unti-unting parang ang pinupunto ay impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Uulitin ko po, no, 17 months pa lamang ang administrasyong ito. 125 million
humingi ang Vice Presidente sa Presidente, galing sa contingency fund ng Presidente, may authority si Presidenteng magbigay ng confidential fund para kay Vice Presidente at binigay yon. Mali po ba? Bakit ang ating pinupunto si Vice Presidente lamang? Ngayon, kung titingnan natin saan ginastos, hindi ho ba kailangan talaga na may proteksyon, na may pondong pamproteksyon ang mga paaralan? Dahil dito sa nangyayaring recruitment, marami pa pong issues yan, hindi lang naman po recruitment. Naandyan po ang sex trade, ang pagbabili ng pabor, naandyan ang pagbebenta ng droga, naandyan ang pagbebenta ng ninakaw ng mga cellphone. Marami po yung issues na yan. Naandyan po ang mental health ng mga bata, lalo na pag binubuli. So, tingnan po natin, wag lang tayong padala sa daloy ng politika. Ang impeachment process na nasa saligang batas at kung ano ang dapat yung malaman bago umikot at maging totoo ang mga haka-haka tungkol sa probability na i-impeach ang ating Vice Presidente. So, ito po si Malu Tiquia ng Maltic.